Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ako madalas matakot kapag may kumakatok sa bahay. Pero simula noong gabing iyon, hindi na ako nagbubukas ng pinto kapag wala akong inaasahang delivery. Nangyari ito noong nakatira pa ako mag-isa sa isang maliit na apartment. Work from home ako noon. Kaya madalas akong nagpupuyat. Bandang 11:00 ng gabi, nanonood lang ako ng videos habang umuulan sa labas. Tahimik ang buong building. Karamihan sa mga kapitbahay ko tulog na. Biglang may kumatok. Tok. 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 Hindi malakas. Pero sapat para marinig ko. Napatingin ako sa phone ko. Wala naman akong order. Wala ring text o tawag. Inisip ko baka maling unit lang. Kaya hindi ko pinansin. Makalipas ang 1 minuto. Kumatok ulit. Tok. 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 Parehong bilang. Parehong pagitan. Parang sinasadya. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa pifo. May delivery rider. Naka-helmet. May insulated delivery bag sa likod. Normal naman tingnan. Kaya tinanong ko, "Boss, para kanino?" Hindi siya agad sumagot. Nakayuko lang. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya. "Delivery po." Mahina ang boses. Parang paos. "Taga saan?" Tanong ko. Tahimik ulit. Pagkatapos, sabi niya, "Buksan mo na lang." Doon ako kinabahan. Dahil hindi niya sinagot ang tanong ko. Tiningnan ko ulit ang API. Wala talaga akong order. Habang nakasilip ako sa pifo, napansin kong hindi siya gumagalaw. Kahit kaunti. Parang rebulto lang. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Message mula sa kapitbahay sa kabilang unit. "Pre, huwag mong bubuksan." Napakunot no ako. "Bakit?" Ilang segundo bago siya nag-reply. "Kakadaan ko lang sa hallway. Wala namang rider dyan." Nanlamig ang katawan ko. Mabilis akong sumilip ulit. Nandun pa rin siya. Nakatayo. Nakayuko. Pero habang nakatingin ako, unti-unti niyang iniangat ang ulo niya. At tumapat ang mukha niya sa pifo. Para bang alam niyang nakasilip ako. Ngumiti siya. At kahit sarado ang pinto, parang narinig ko siyang bumulong. "Alam kong mag-isa ka lang." Napaatras ako. Hindi ko na binuksan ang pinto. Ilang minuto akong nakaupo sa sala. Hindi gumagalaw. Hindi humihina ng malalim. Pagkatapos, tumigil ang katok. Kinabukasan, tiningnan ko ang CCTV ng landlord. May nakita nga silang tao sa hallway. Pero hindi siya rider. Wala siyang delivery bag. Wala siyang motor. At wala siyang helmet. Nakatingin lang siya sa pinto ko ng halos 10 minuto. At bago siya umalis, lumapit siya sa kamera. Ngumiti. At itinuro ang unit ko. Hanggang ngayon, tuwing 11:00 ng gabi, may naririnig pa rin akong 3 katok. Tok. 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 At hindi ko pa rin alam kung sino talaga ang dumating noong gabing iyon. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.